Hello, magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my channel. So, ipapakita ko ngayon ay kung paano gumawa ng e-travel arrival. So, arrival po tayo ay yung mga pauwi ng Pilipinas, yung mga magbabakasyon galing sa ibang bansa at uuwi sa Pilipinas. So, ang papakita natin is e-arrival, uuwi ng mga kababayan nating OFW manggagaling sa ibang bansa, uuwi ng Pilipinas. So, gawin na po natin to. So, umuwi po ako ng October 29, 2024. So, i-click lang natin itong new travel declaration. Click lang po natin yan. So, air po yung sasakyan natin. Entering Philippines tayo. So, arrival ang click natin. So, arrival. Kasi pauwi tayo ng Pilipinas. Example lang to para sa mga pauwi ng Pilipinas. Mga OFW na pauwi ng Pilipinas. Ano? So, continue lang po natin yan. Para may guide po kayo. 72 hours balik po natin para ano. So 72 hours prior to your arrivals, kailangan gumawa na po kayo ng e-arrival kung pauwi kayo ng Pilipinas. Kung paalis naman kayo ng Pilipinas papunta sa ibang bansa, departure naman. So within 72 hours po, kailangan nakagawa na po kayo ng e-travel or e-departure. So ang gagawin natin ngayon ay e-arrival. So ganyan. Continue. So, purpose of travel, yan. Kunwari, pauwi tayo ng Pilipinas, ano? Pipili na lang tayo dito, pauwi tayo ng Pilipinas. Kunwari, vacation, travel type, aircraft passenger. So itong video na to, pauwi ng Pilipinas ha, yung mga pauwi ng Pilipinas. So, name of airline, kunwari, yung ano natin is Saudi tayo, Saudi Airline, Saudi. So, depende yan sa airline nyo, ano, kung saan kayong bansa manggagaling. So, itong flight number is kailangan check nyo maigi kung ano yung nasa ticket nyo. Check nyo pong maigi kung ano yung nasa ticket nyo. So, flight number. Check nyo po maigi kung ano po yung nasa ticket nyo na arrival papuntang Pilipinas. So, kunwari lang po ito ha, example lang po ito. Pero i-check nyo po dapat yung nasa ticket nyo. Kasi po ito, example lang po ito. Country of origin, kunwari na galing nga tayo Saudi. Manggagaling tayo ng Saudi, so Saudi Arabia. Airport origin, Jeddah. Date of departure, kunwari, November 10. Palis tayo, kunwari, November 10. Ninoy International Airport na lahat ng international flight. So, yan na po. Terminal 1. Kunwari, terminal, wala naman tayong mapipili dyan eh. Kunwari, arrival natin sa Pilipinas, ang pagdating natin sa Pilipinas ay November 11 na. So yan po. Sumunod lang po kayo para makaano po kayo mas lalo na sa guidelines natin sa luggage ano. So panoorin niyo lang po tong video. Yan, click lang natin yung next. So yan mga health declaration lang yan. I-know nyo lang po kung wala naman kayong sakit. Past 30 days, know nyo lang yan. Next. Kaya po, baggage. Ayan, ito na po ang baggage declaration ano. So basahin nyo lang po itong maigi. Meron siyang nakalagay dito na all goods imported from foreign country, including those previously exported from Philippines, shall be subject to duties and tax restriction, except when specially exempted. All travelers bringing in goods with a value of 10,000 pesos or below shall not pay and taxes. So basahin nyo lang po itong maigi. Exempted. Exported from the Philippines. Ibig sabihin nito exported kung manggagaling ka ng Pilipinas at
may pupuntahan kang ibang bansa or pabalik ka na ng ibang bansa, pabalik ka na kunwari ng Saudi, ito yun, exported siya eh. Kung value naman nung halaga ng dadalhin mo is 10,000 below, wala naman ng problema. So yan, basahin nyo lang po maigi to. Tax exemption for personal effect and household goods sent brought. So ibig sabihin, paalis naman na to or paalis or pauwi. Parehas lang naman to, brought. 3 times the value which must not exceed 150,000. So ibig sabihin kung 3 beses ka nang umuwi ng Pilipinas sa isang taon at umi-exist ang bawat uwi mo ng mga luggage, umi-exist na halaga ng mga luggage mo ay 150,000. Kailangan hindi umexist ng 150,000 yung mga laman ng luggage mo, ano. So, kung wala namang, sa tingin mo wala namang halaga 150,000 yung laman ng luggage mo, wala namang problema. Pero, dito, sa baba, yung general declaration, so basahin lang din natin to. Kung meron kang pera na cash na dala na umexist na sa 50,000, kunwari 51,000, eh kailangan mo na siyang i-declare. Meron ka ding 10,000 US dollar, so kailangan mo na rin siyang i-declare. Gambling na paraphernalia, cosmetic skincare, dangerous drugs, morphine, marijuana, yung synthetic drugs, yung mga yan, bawal yung mga yan. Kailangan mong i-declare. Firearms, ammunition, kailangan i-declare mo tong mga to. Sa akin, meron naman akong cellphone, ano, pero hindi ko naman na-declare kasi mga gadget lang. Tsaka, meron din akong isang laptop, nilagay ko lang sa hand kaya wala namang problema. Meron akong isang cellphone, tsaka isang laptop, hindi ko naman na siya dineclare. So, human ashes or yung mga ano to, cremate, mga ganun na ano, jewelry, gold, metal. So, kunwari kung may jewelry ka, eh, pwede mo naman nang isuot kahit hindi mo na i-declare dito. Other goods not mentioned above. So, ang problema lang dito yung mga drugs, cosmetics, care product, mga ganon. So, meron naman tayong dala pero konti lang naman kaya hindi ko na-declare nandun sa bag ko, nasa luggage ko, ano. Kasi meron tayong isang luggage, meron din tayong isang hand carry. So, nilagay ko yung laptop ko sa hand carry, tsaka yung cellphone ko. Yung cellphone ko, nasa bulsa ko lang siya. So, currency declaration. Pero wala namang problema. Hindi ko naman na, nino ko lang tong sa baba. Eh, wala naman ako. Pero meron akong laptop, meron akong isang laptop tsaka isang cellphone. So, siguro kung umexist, wala naman kasing nakalagay dito kung ilan yung i-exist dun sa cellphone na kung ilan yung cellphone na pwedeng exist of quantities for personal. So exist quantities for personal use and ratio communication equipment. So ibig sabihin kung siguro mga ang dala mong cellphone is mga 10 na kasi umexist na yun sa personal mo pero mga 3, 4 siguro pwede pang matawag na pang personal yun. Pero kung umexist ka naman na ng marami, mga 10 na siguro baka kailangan mo na siyang i-declare kasi hindi na pang personal yun. So gold, yung mga gold, kung may gold ka naman, 1, 2, 3, pwede mo naman na isuot. Ano? So, may 50,000 ka, okay lang, basta wag lalagpas sa 50,000 yung cash mo. Kung 51,000 na, kailangan mo na siyang i-declare. Kung ah, meron ka namang US dollar, kung umexist naman na siya ng 10,000, other currency, in excess of 10,000. So, may 10,000 US dollar ka o mahigit, kailangan mo nang i-declare yan. Sa peso mo naman, 50,000 pesos.
Kailangan, 51,000 or 50,500 kailangan mo nang i-declare 'yan kasi lumagpas ka na sa 50,000. 50,000 below kahit hindi mo pa i i-ano, i-declare. So 'yan, basahin niyo lang maigi para hindi naman na kayo magkamali ano, basahin niyo lang po maigi. So ako meron akong isang luggage bag, luggage, ang bigat niya is 23 kilo tapos isang hand carry na 7 kilo, may laptop ako dun, may cellphone. Oo, hindi ko naman inano ko na 'to, no, kinuha ko lang 'yan. Dito ang pagkakaano ko dito, ni-next ko na lang po ito, next. Next ko na lang 'to, ni-next ko na lang 'yan tapos umano na po yung e-travel ano, yung e-travel ko nakalagay dun, zero luggage, zero hand carry. So sa mga nagtatanong 'to, zero luggage, zero hand carry yung nakalagay dun sa e-travel ko. Pero okey naman, wala namang problema, nakauwi naman tayo ng maayos. So may isa akong luggage na 23 kilos at meron din akong isang hand carry na 7 kilo. Pero ang nakalagay dun sa i-travel ko is zero luggage at zero hand carry, pero wala namang problema. So yun lang po sa mga kababayan nating OFW, maraming salamat sa suporta. Umuwi po tayo ng October 29, 2024. So guidelines lang po ito para sa mga OFW na gustong umuwi ng Pilipinas. So maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Paalam po.